Yo, what's up? Magandang araw sa inyong lahat. Tara, pag-usapan natin yung mga Remulla at Reguilla. Alright? Siyempre, nagalito ako eh. Okay? Pag-usapan muna natin ang kanilang history. May silang naman to. Okay? Alright? Let's go. Tuwing halalan, ang Yan. lalawigan ng Cavite ang isa sa mga probinsyang tinututukan. Pangalawa sa pinakamaraming botante sa buong bansa na pwedeng magpanalo o magpatalo ng kandidatong nagnanais maupo sa Senado. Kaya Pangalawa. Pangalawa ang Cavite sa pinakamaraming botante. Almost 2.5 million. Alright? Kaya mahalaga ang lugar natin. Mga Caviteño, mahalaga tayo sa eleksyon ha. Tara. hindi na nakapagtataka na maraming politiko ang naghahangad na maging kaalyado ang mga kilalang political family na matagal ng balwarte ang probinsya. Sino-sino nga ba sila? Gamit ang datos na kinalap ng Ateneo Policy Center mula Speaking of Ateneo, guys, magkakaroon na ng Ateneo dito sa Cavite. Dito yan, sa General Trias, sa amin mismo. Alright, kami na grabe no. Sobrang unlag, di ba? Ateneo na yan, guys. 1992 hanggang 2022 at historical research ng News 5 Digital, nilista natin ang ilan sa mga matunog na political dynasty Ayun na. na patuloy na namamayagpag sa Cavite. Simulan natin sa mga Remulla. Yan, ito ang mga remote niya. Matagal na to, guys. Ako ni pinag-aralan ko rin sila eh. Nagbahagasa ako ng mga history nito sa amin. Ako ni matagal na to, sobrang maliit pa ako, remote yan eh. Diba? Nag-ugatang dinasty Sa mga hindi nakakaalam ano na kami ngayon, 21 years na kami. Magko-22 years na kami dito sa General Trias na naniniraan. Kaya kahit pa paano, medyo may alam na rin ako sa mga nangyayari. Right? May alam ako, oo. Pero hindi ko lahat sasabihin. Mapapahamak tayo dyan. Let's go! Dinastiya ng pamilyang Remulla kay Johnny Remulla na Yan. naging provincial board member, vice governor at governor. Siya ang pinakamatagal na gobernador ng Cavite mula 1979 hanggang 1986. Kami na 11 years, no? Ang tagal, no? Tagal. Ito yung tatay yata nila Boying, kanila Gonki. Ito yung tatay nila. At mula 1988 hanggang 1995, itinuloy ng mga anak ang Tagal, no? nasimulan ni Johnny. Si John Vic na dating provincial board member at vice Yan, si Gonki, ito yung naabutan ko talaga. governor, naging gobernador na din ng Cavite mula 2010 hanggang 2016 at muling nahalal 2004 pa kami rito eh. Dito sa General Trias eh, 2004 pa kami. So baka, alam ko bago si Gonki, si Maliksi muna. Ano pa alam ko? Alam ko si Maliksi. Correct me if I'm wrong ha. noong 2019 at 2022. Siya ngayon ang Kakabata pa ako nun, wala pa akong pakialam sa politika. Alright? Let's go. DILG Secretary. Naging gobernador, kongresista at board member naman ang kanyang kapatid na si Poying na ngayon ay Secretary of Justice. Yan, si Boying, yan. Meron pinaka, tumalak sa isip ko, Gonki Crimonia. Yan. Ang isa pa nilang kapatid na si Gilbert ay naging kinatawa ng ikalawang distrito ng Cavite noong 2001 and 2004. Mapa Provincial, Legislative, Hindi ko kilala yung isang ano nila, yung Gilbert Crimonia. Hindi ko na narinig. Alright. Akong dalawa lang yung sikat eh. Gonki, saka si Boying. Okay? o national post, solid na hawak ng mga Remulla. Showbiz meets politics naman sa pamilyang Revilla. Yan. Ito na. Bacoor. Bacoor hakot nito. Pero, ang hawak nila ay Kawit, Cavite City, Noveleta. Hindi ko na sure panoorin natin. Sinimulang pasukin ng dating aktor na si Ramon Revilla Sr. ang Senado mula 1992 hanggang 2004.
Sinundan niya ng kanyang Tagal. anak at 8 kapwa-aktor years. na si Bong na unang nahalal sa Senado noong 2004. Naging Vice Governor at Governor din ng Cavite si Bong. Ang asawa ni Bong na si Lani Mercado na dati ring aktres ay naging mayor ng Bacoor City at ngayon kongresista ng ikalawang distrito ng Cavite. Ang kanilang anak na dati ring aktor na si Jolo ay naging vice-gobernador noong 2013 hanggang 2019 at ngayon kongresista. Habang ang isa pa nilang anak na si Brian ay naging Yan. kongresista rin Kaya kasi wala yan, prok ako yan. Agreement party list. Kasi sumuporta ako sa agreement party list. Yes. Let's go. noong 2002 bilang kinatawa ng Agimat Party List. Matunog din ang apelidong Tolentino sa politika ng Ito naman mga Tolentino. Alam ko tagalit na ito eh. Tagalit na yan. Let's go. Cavite. Nagsimula ito kay Francis Tolentino na naging mayor ng Tagaytay City mula 1995 hanggang 2001. Nagsilbi rin siya bilang MMDA chairman at ngayon ay senador. Sumunod sa kanyang yapak ang kapatid na si Abraham o Bambol na naging konsehal, kongresista at ngayon mayor ng Tagaytay City. Ang anak naman ni Bambol na si Aniela Ganda niya ni Aniela guys. Ganda yan. ay naging kongresista habang ang isa pa niyang anak na si Ati Ito naman, naging vice governor ng Cavite. Ano lang yan, mga 1 year Wala pa yata 1 year ang pagiging vice governor, governor nila. Yes. Naging governor yan. Last year last year yata. Tapos ng election wala na. 5 lang yata sa naging 1 year eh. Sa pagkakaalam ko, ha? Tina ay naging Ay, oo, kasi vice governor siya ni John Wick. Tapos naman na-promote siya or hinuwasan ni Marcos as naging DILG. Siya yung nag-take over. Oo, tama. Okay. konsehal, Magaling na rin niya, magaling. Kaso saglit lang siya eh. gobernadora at ngayon gobernadora ng Cavite. Kung Dasmariñas Pride ang pag-uusapan, Ayan na. Posa. Yan, si Kiko Gonzaga. Saga family ang namamayagpag dyan. Nagsimula ang kanilang karera sa politika kay Elpidio P.D. Barzaga Jr. na naging Magaling yan, magaling na mayor yan, congressman sa Dasmariñas. Ako na ang pinakamaliwanag na daanan nito. Sa buong Cavite para sa akin. Ang pinakamaliwanag na daanan, Dasmariñas. Sumunog ng Imus. Promise, puntaan niyo yung lugar na yan, Dasmariñas. Maliwanag yan. Tapos, may lubak, pero hindi ganun kalala. May konting lubak lang, pero maayos. Maliwanag. Let's go. mayor at kongresista sa iba't ibang termino mula 2007 hanggang magretiro noong 2022. Nagpalitan sila ng pwesto sa pagiging mayor ng kanyang misis na si Jennifer na pinasok din ng kongreso. Sumunod sa yapak nila ang kanilang anak na si Francisco o mas kilala bilang Kiko na ngayon ay konsehal na tumatakbong kongresista Ako panikan sa ng video na to 7 months ago. So, consent pa lang siya nun, nung na-record ko kung video na to. Kasi parang congressman na siya ngayon, di ba? Mabait yan guys, nakakasama ko magkape yan. Sa Dasmariñas. Makalat-kalat yan eh, galak-galak yan eh. Kiko. ngayon 2025. Sa Kawit, ang lahi pa rin ng unang Pangulo ng Pilipinas na si General Emilio Aguinaldo ang nagahari. Naging Prime Minister ng bansa ang apo sa pamangkin ni Miyong na si Cesar Virata. Ang apo sa anak ni Miyong na si Reynaldo, naging alkalde ng Kawit at vice-alkalde ng 3 termino. Umapak rin sa politika ang apo sa tuhod ni Miyong na si Emilio Orange Aguinaldo IV na naging konsehal at vice mayor ng Kawit. Wala akong masyadong kilalagan sa Kawit na politika. Alam ko lang yung mayor. Mayor, oo. Aguinaldo. Kamag-alak nga nila talaga siya, Emilio. Talagang lolo nila yan. Naging konsehal at mayor din Ay, ng si Kawit. Angelo yan, kilala ko yan kasi nakapalaw ako sa kanya. Yan. Alam ko sa parin mayor yata ngayon eh.
Ang isa pang apo sa tuhod ng dating Pangulo na si Angelo Emilio. Ang nanay ni Angelo Emilio ay naging konsehal naman. Hindi rin nagpapahuli ang kamag-anak nilang si Joseph Emilio June Abaya na naging kinatawa ng unang distrito ng Cavite at nagsilbing Secretary of Transportation sa ilalim ng Administrasyong Aquino. Naging kongresista rin ng First District ng Cavite ang kapatid ni June na si Francis. Bilang Pilipino, mahalagang malaman ang mga pamilyang nagpapasapasahan ng kapangyarihan. Tandaan, hindi sikat na apelyido ang binoboto, kundi tapat at tunay na serbisyo. Sa halalan 2025, Tama. Tama naman 'to, tama yung sinabi ni ate. Pero kung usapan dynasty kasi, para sa'kin lang, kung ihalimbawa natin ang pamilyang Duterte, ha? Kung gano'n kagaling ang pamilya, kung gano'n kagaling mamuno, kung napaayos nila yung lugar nila, bakit hindi? Bakit ayaw? Bakit ayaw ninyo? 'Di ba? Siyempre gugustuhin ng mga tao 'yan. Magaling, eh. Sino papalit diyan, 'di ba? Kung magaling ang namumuno, hayaan niyo na, sa kanila na 'yan. Basta ayusin lang nila. Dapat may development, okey? Dapat may pag-unlad. Eh, kung matagal na nga kayong nakaupo, pamilya niyo, eh, wala naman nangyari sa lugar niyo, eh, wag na yun. Pass, 'di ba? Pass na yun. Pili kayo ng bago. Subok kayo ng subok. Okey? huwag lang pumili batay sa dugo. Bayan naman ang ilagay sa trono. Tama. Talim neto ni ate, magaling si ate. Okey, ito naman pag-usapan natin. Mga dinastiya sa Cavite. Okey? Panoorin mo si kuya. Ang eleksyon, si Senator Bong Revilla. Yan. Sinampal ng mabigat na pagkatalo sa nakarang eleksyon si Senator Bong Revilla. Pero sa baluarte niya sa Cavite, his dynasty is alive and kicking. Hi! Oh, grabe naman 'to, sinampal ng ano, eh, 'no? Ano sinampal, grabe ka naman. I'm Dwight De Leon, political reporter who covered key races in Calabarzon, and let's do a post-mortem of the elections in the country's most vote-rich region. Patuloy ang pamamayagpag ng mga Revilla sa Bacoor, ang kanilang baluarte. Panalong mayor at vice mayor doon ang mga kapatid ni Bong na sina Strike Revilla at Oy, si Mayor Strike, tropa ko yan. Guys, ako, hindi naman para i-porket tropa natin si Mayor, eh, ako tinatanong ko rin sa Mayor, bakit kasi maraming nagko-comment sa'kin. Kasi pinost ko na si Mayor, magkasama kami. Maraming may mga nagko-comment na iilan lang na nagrereklamo, bakit raw yung gano'n yung nangyari sa daanan nila, bakit raw may mga nakahambalang sa highway. Ayun, inapasa ko kay Mayor. Sabi nga ang galing nga ng Mayor na 'to, guys, maniwala kayo sa'kin. Ang sabi niya sa'kin, sabihin mo pumunta sa opisina at mag-usap. Magpaliwanag kung bakit nangyari yun. Ang galing, wala siyang takot, men. Si Mayor Strike. Magaling na Mayor yan. Para sa'kin, kasi kung hindi ka magaling or wala kang bayag, hindi mo re-replyan yung tanong ko sa'yo na, Mayor, marami nagrereklamo, totoo ba 'to? Hindi ko alam yan, yung sagot niya. Kaya mas maganda, mag-usap sila personal. Ini-invite nga ni Mayor yung mga basher niya, pero ayaw naman magpunta. 'Di ba, mabait yan. Si Mayor Strike, okey na okey yan para sa'kin. Rowena Bautista Mendiola. At maging congresswoman naman ang kanyang asawang si Lani. Sa 1st District, landslide din ang pagkapanalo ng anak Yan, si Boss Golo Revilla. Ano yan? Golo Cares. Meron siyang rito programa sa distrito niya, ha. Kasi ang hawak niyang bayan, alam ko 4 Alam ko hawak niya ang Kawit, Bacoor, Cavite City, and Noveleta. Ayun ang alam ko, tuloy natin. anak ni Bong na si Jolo Revilla laban sa katunggaling si Paul Abaya. At sa pagkabise-gobernador, higit Ito si Boss Ram, ito yung pinakabata nilang ito yung pinakabunsong anak ni Senator Bong Revilla. Mabait yan, sobrang bait rin yan. Saka hahat na yan, medyo hahat na siya. Marunong na rin yan. Saka kanina naman ang asawa ko, sabi ko sa kanya,
wife ko, mama ng asawa ko, baka may kumakain ng ano, alam mo yun, tawag dun? Nakalimutan ko tawag dun. Yung parang ano, magkakaroon kang discount, parang gano'n. Ginikan niya ako kasi hindi ko rin nagamit, alam bakit? Kasi private siya, then mahabang proseso. Eh, yung bill namin 101,000. So, ang ginawa ko, binayaran ko na lang ng buo. Kaya sabi ko sa kanya, next time na lang ang ano, magkailangan ko ulit. Okay? Sobrang bait na ni ano, wife ko. At saka ano, nagre-recommend din ako sa kanya ng mga nanghihingi ng tulong sa akin. Ginagat ako sa kanya. Kung alam niya lang yun. Ngayon alam niya na. Mabait yan. Saka ano yan, si Vice Governor Ram Reguilla. Hindi ka magdadalawang salita agad. Tulong ako yan. Mabait na bata yan. 1,000,000 boto Walang bias ha. Ay, nakakasama ko siya, nakakausap ko eh. Diba? Ako naman, honest naman ako sa inyo. Kung ano naman ano. Pag ano naman, magsasabi ko naman pag negative. Diba? Yun lang. ang nakuha ng isa pang anak ni Bong na si Ram Revilla Bautista. Suma total, 5 Revilla ang panalo sa Cavite. Uy, hindi mo sinama si ano. Agreement party list. Brian Reguilla. Hayop ka. Making them the province's largest dynasty. 6 kung isusama sa bilang si Agimat Party Yan. List Nakala ko hindi mo sasama eh. Hayop ka. Representative Brian Revilla Prop ako yan, si Brian Reguilla. Mabait yan. Ano rin yan, actually yan, nakakwento ko na sa inyo. Ang ugali ng mga Reguilla. Pag lumapit ka sa kanila ng tulong, kaya ako, may sakit. O may mga kamit bahay ako, may sakit. Pag hindi kayang solusyonan ng, kunyari, sa lugar namin, sa mayor namin, hindi makalapit, nire-rate ako na sa mas mataas. Vice Governor o Congressman, gano'n. Nasusolusyonan naman. Kaya, hindi ko alam bakit sinisiraan nila ang mga Reguilla. Okay? na ang nakuhang boto sa probinsya lamang ng Cavite ay more than enough para makasungkit ng isang pwesto sa Kamara. Sinuport na ako yan, agreement partner niya. Okay? Yan na lang natin. Post na natin. There are other big political dynasties in the province. Ang bagong gobernador ng lalawigan ay si Abing Remulla. Yan, si Abing Remulla, anak ni Boying Remulla. Ano yan, actually, yung mga governor namin, vice governor, puro bata. Ang babata nila, mas matanda pa ako sa mga yan. Alam ko si Abing, ano lang pa eh, 29, 28 pa. O nowhere pa. Tapos si Ram, ano pa lang yan, 20, parang 25. Vice governor Ram. Ang galing niya eh, puro bata. Maganda yan. Para, nakakaumay, puro sila eh. Pero yung pangalan sila pa rin. Pero, wala naman masama kung may bagong muka, lumang pangalan. Yun nga lang. Wala, yung maganda yan eh. Bunot na ninyo eh. Diba? Bunot na natin yan. Wala tayong magagawa. Okay? Basta ayusin na lang nilang trabaho nila para hindi sila masisira. Okay? Anak ni Justice Secretary Boying Remulla. Tama ako. Higit 1,000,000 boto rin ang nakuha niya. Interesante ang rise to politics ni Governor-elect Abing. Ang unang posisyon niya sa elective office ay hindi dahil nahalal siya, pero dahil na-appoint siya. Noong nag-resign ang kanyang ama bilang congressman para sa posisyon sa gabinete ng Marcos administration, ang pumalit sa kanya via special election ay ang isa pa niyang anak na si Ping. Dahil dito, Hindi ko kilala yung anak niya. Hindi ko kilala. Si Abing lang kasi tumakbo ng governor. Kaka-governor namin yan. Pag sa lugar namin, kung sino namumuno, kilala namin lahat yan. Okay? Basta kabitenyo ka, kilala mo lahat yan. nabakante naman ng isang posisyon sa sangguniang panlalawigan. Ang National Unity Party na kinabibilangan ni Ping ay nagkaroon ng kapangyarihang pumili ng kapalit niya. Si Abing ang na-designate na board member noong 2023. Matapos ang isang taon, naghain na si Abing ng kandidatura sa pagkagobernador. Nag-resign din kasi ang noong governor na si John Vic Remulla para maging Interior Secretary ni Pangulong Marcos. Siya na ang itinakdang magpatuloy ng political legacy ng mga Remulla sa Kapitolyo. At aminado siya na he has big shoes to fill. I have to leave something for Caviteños to see that they'll know that it came from me. Not just because of my uncle or my father, but things that are directly coming from me. Maliban kay Abing, re-elected din bilang congressman si Ping Remulla sa 7th District. Ang mabata ng mga congressman namin, no? Congressman, governor, vice governor. Ang mabata.
Ganun na, sayang mo, hindi ako nanalo. Sayang. At isa pa nilang kapatid na si Jacinta Maria Rimulya sa laban sa pagka-vice-alkalde sa Naik. Mait pala yun. Isang anak ni Boy. Ayos Actually, ang dating parang nagdesisyon ang mga malaking political families in Cavite to just happily Ay, hindi nag-desisyon. Hindi naman ganun. Siguro, parang ganun, pero hindi naman sila namamagay, diba? Pero, siguro, nakikita ko para papatuloy yung kanilang mga nasimulan or legasiya. Ganun. Dynasty nga eh. Diba? coexist. Kaya walang big contest sa probinsya this 2025. Sa Dasmariñas, patuloy ang pamamayagpag ng mga barsaga na hawak ang posisyon sa pagkaalkalde, Wala tayong magagawa. Gusto ng tao eh. Diba? Kahit sa amin, ito sa General Trias, mga Pereira, sila pa rin naman. Diba? Ganun lang yun. vice-alkalde at kongresista. Ganon din ang mga posisyong hawak ng mga Tolentino sa Tolentino, Tagaytay. Diba? Tagaytay. Plus isang pwesto sa Sangguniang Bayan. Hawak pa rin ng mga Ferrer ang General Amin yan. General Trias. Pereira yan. Trias. Samantalang baluarte pa rin ng mga Loyola ang Carmona. The Maliksi political family tried to regain power in the 2025 midterms. Pero talo si Emmanuel Maliksi sa kanyang Namakbo congressman ng Imus, no? Nilalo sa ni Agwin ko na. Malakas eh. congressional race laban sa pambato ng mga Advincula na Alam ko, di ba? Kasi may alam ako sa politika nila sa kabinet eh. Alam ko yan. Lalo na yung mga malalaking pangalan. Medyo pinag-aaralan ko sila. Di ba? kontrolado pa rin ang IMUS. Ngayong nabigyan ng fresh mandates ang mga pamilyang ito, it's time to get to work to address the numerous issues hounding the large province. Issue ng peace and order, traffic, at mga butas sa social at basic services. Kabilang na ang pagkalampag sa water districts to do a better job, specifically, prime water. Para sa iba pang post-mortem ng mga eleksyon ngayong 2025, bisitahin ang Rappler website. Okay. Rappler pala siya. Okay. So, off na kita. Ngayon, mag-usapan natin ng mga Rimulya at Rimulya. Para sa akin, kung ako mamipiliin ako sa dalawa, Rimulya at Rimulya. Rimulya ako. Rimulya. Bakit? Ano sila eh, mas magaling silang lapitan. Para sa akin lang. Kasi siyempre, artist na sila eh. Mamaya, kunyari ako, simple tao lang ako, hindi ko sila kilala, sumubok akong lumapit. Diba? Tapos hindi ako pinagbigyan, siyempre magkakalat ko yan, diba? Siyempre mahihiya yung mga yan, ako na artist ako nakakaya, parang kalat. Pero, for me kasi, hindi ko naman sobrang close sa pamilya na yan. Nakakasama ko na ng 2022 election, nakasama ko sila. Umikot pa nga kami, hinakaya ko sa kanilang yung pang-kampanya. Sa truck, sumakaya ako doon. Mamabait yan, approachable. Yung gusto ko sa mga Rimulya. So, yung mga Rimulya naman, hindi ko pa nasusubukan, pero feeling ko mga sila. Para saan lang, parang hindi ko nila papansinin. Para saan lang naman yan. Pero, kung mamipiliin ako sa dalawang pamilya na yan, Rimulya talaga. Magaling silang lapitan eh. Lalo na pag may problema. Siguro, hindi ko lang kilala yung mga Rimulya, kaya nasabi ko na, pero sana may makilala akong Rimulya kahit isa sa amin. So ngayon, ang nangyayari ngayon sa mga Rimulya, na kung bakit sila ginigipit ng administrasyon ngayon, siguro para sa akin lang para maubos ang mga Rimulya sa kabinet at maghari, manatili pa rin sa posisyon ang mga Rimulya. Kasi talit sila eh. Talit ang mga Rimulya sa Rimulya. Lalo na, malapit na naman eleksyon, di ba? 2028. So, pakiramdam ko, tatakbong governor kasi Golo. Or, kung di sa tatakbo, baka tumakbo si Rimulya. Pag hindi siya nakulong. Okay? Pero feeling ko, hindi makukulong yun si Senator Bong.
lalaban at lalaban yan. Kasi si Senator Go kasi kaya napili nilang gawing sakripisyan lang. Kasi magaling lang ng ano yun magaling lang ng paniwala yung mga tao kasi may nakaraan na siya. Okay? Eh kung hindi alam ng mga tao, bakit nakalaya siya? Kasi walang ebidensya. Walang sapat na ebidensya. Kaya siya nakalaya. Okay? Kahit naman sino kakalayain mo kung wala naman sapat na ebidensya, di ba? Ano lang. Kasama na si Jinggoy Estrada, di ba? Then ngayon, ito ako. Nakailang minutes na tayo. Hanggang 30 minutes na tayo ha. Sabihin ko na sa inyo na nung panahon ni Pinoy, kaya yan pinakulong ni Pinoy o ginawa ng masamang issue. Kasi nga, malakas na kandidato. If ever na tumakbo, wala naman, hindi ko alam kung may plano si Governing Quinlan at Jinggoy. Pero malakas si Governing Quinlan ng panahon na yon na tumakbong presidente. So, siyempre, naalala si Pinoy, abans mag-isip yung mga tao sa nakapalingkot kay Pinoy, ginawa ng isa si Governing Quinlan. Tapos, si Jinggoy, sinama na rin kasi posible ay si Jinggoy ang maging vice president ni Senator Governing Quinlan nun. Okay? So, out of nowhere, nakakulong nila yung dalawa, lumabas si Duterte. Diba? Hindi nila akalain yan. Hindi nila inaasahan yan. So, ngayon, wala rin silang napala. Okay? Pero for me, Rebilla, inuulit ko, Rebilla po tayo. Okay? Kasi, alam ko nasa tama ang mga Rebilla. Saka, hello, nakulong na. Nakabuntawan na ng masama nung nakaraan. Sa Rebilla. Bakit makagagawa ng ganon? Diba? Paninira lang yan. Para pagtakpan yung mga nakawan na nangyayari ngayon sa panahon ni Marcos. Sa pamumuno nila Marcos at Romualdez. So, ang plano nila, para kunyari may accomplishment ang Marcos. Okay? So, ayun yung plano nila. Pero, akala nila hindi nalaban si Senator Governing Quinlan kung sila nakakamali. Okay? Naniniwala ako kay Governing Quinlan. Senator Bo, kaya mo yan. Naniniwala kami sa inyo. Malalagpasan mo rin yan. Kaka, may ano rin yan. Nilipas rin yung panahon nila. Ano lang, laban lang Senator Bo. Alright? Ano na pala tayo, 30 minutes. Yun lang, ako last na. Ang feeling ko na maglalaban sa governor yan sa 2028. Kung hindi nalaban si Abel Remulla, yung anak ni Boying, kung hindi na siya nalaban ulit. Possible si John Wick yan. John Wick. Then, makakalaban ni John Wick sa mga Remulla. Kung ayaw ni Jolo, possible si Governing Quinlan. Gandang laban yun guys. Sa governor. Sana si Jolo Quinlan mag-vice governor kasi bawal ata yun. Mag-ama. Hindi ko lang sure. So, yun lang. Marami na ako nalalaman masyado. Maraming salamat sa mga nanunood. Okay? Hanggang sa muli. Guys, wag mo kalimutan mag-subscribe. Pasensya na kayo kung may nauli ako nakapag-upload ka. Medyo nabulisi ako ng sobra. Okay? Maraming salamat. Panateros. Duterte pa rin. Let's go!